Alright. Kami po ay muling nagbabalik mga kapatid. Nandito na po tayo muli sa ating pong programa and ayan, nakapag-relive na po tayo. And again, magandang tanghali po sa ating lahat. Pinasa po namin ulit ang mga link. Ayan, nawala po talaga kanina dahil nag-relive po kami kasi nawawala rin po ang signal. Ayaw natin na putol-putol ang signal mga kapatid. Alright, so like I said, stay tuned in, mga kapatid. Stay tuned in. At may monitors din naman po kami dito. Let's continue to have this excitement, conversation, and program that we have on the Baptist Launch, our Weekender episode. Dahil ngayon po ay ito'y episode para sa mga tunay na lalaki. Amen. Ito ay mga panahon na tayo po'y mag-uusap-usap. Kaya pinag-uusapan nating tunay na lalaki dito. Shout out to all the fathers, husbands, and leaders of the home. Magandang tanghali po sa inyo lahat. So pupunta na po tayo sa ating topic at pinag-uusapan po natin dito yung harmony of the family. Keeping the harmony of the family. Alam niyo kung meron mang isang napaka-importante, no mga kapatid, isa sa mga napaka-importante na mapanatili natin sa ating pong pamilya ay yung tinatawag nating harmony, pagkakaisa, at yung pagkakaisang may pagkakasundo. Amen. Alam mo kasi Sir Rudy, Sir Noel, as I have noticed it, no sir, no, if you can turn me up a bit, na may kita natin, Sir Rudy, Sir Noel, na dito sa bansa natin ngayon. Of course, we are just adapting mula sa mga ibang bansa, di ba? But I don't know kung paano nyo na-observe. Pero as far as I'm observing it, Sir Rudy, Sir Noel, makikita nyo na, alam mo yun, na, kumbaga yung pagkakaisa natin, nawawala yung pagkakasundo. Yun, tama. Di ba? Noong nakaraan, pinag-usapan natin na yung pagkakaisa ay situational at seasonal. Yeah, amen. Di ba? That's the problem, brethren. Pagdating sa unity of the family, sa panahon po natin ngayon, the unity of the family nowadays is becoming situational and seasonal. Yeah. You see, bakit ko sinabing situational and seasonal? Depende sa sitwasyon. Amen. Pagka maayos ang bigayan sa pamilya, nagkakaisa. Yun. Pagka maganda bigayan. Pag maganda bigayan sa pamilya, nagkakaisa. Yeah? Pero, hindi lang naman yun. Seasonal. Bakit naman seasonal? Pag napapanahon, mga pa-Disyembre, mga pa-New Year, birthday. Di ba? Di ba, meron pa yung makikita, magkasundo na muna tayo, anniversary nila papa at mama. Yan. Pero pagkatapos, ang bihira, gera na naman. You see na? Kaya ko sinasabi yan, mga kapatid, because makikita natin na ito yung isa sa mga bagay na nilalason, sinisira ng dyablo sa panahon po natin ngayon. Yeah, you see? Amen. Again, inuulit ko po, ito ang sinisira ng dyablo sa panahon natin ngayon. Yeah, you see? amen. Most of the time, again, inuulit ko, most of the time, ganyan pong nangyayari. Yeah. Exact picture po natin yan. Kaya mapapansin nyo po, nawawala na yung solidity ng bondness ng pamilya. Yeah. Hindi na solid. You see na? Kaya nga makikita ka, kaya ako naniniwala, Sir Rudy, Sir Noel, ang bilis ngayon ng mga kabataan na, alam mo yon, ang bilis nilang, what do you call this, ang bilis nilang mag-rebelde. Ganun na lamang sila kabilis umalis. Ganun na lang gumawa ng desisyon. Minsan yung mga kabataan, yung mga anak ngayon na ano yung mga desisyon ng mga anak ngayon? Magsasarili na lang ako. Matigas. Tsaka yung gustong-gustong kumalas. Amen. Tigas, di ba? Ganun, matigas, gustong-gustong kumalas. Ganyan ang mga nakikita natin. Well, it's all just a product of poor harmony. Yun. Amen. That's right. It's all just a product of poor harmony. Yan po lagi ilalagay natin sa isipan natin. Kaya nga, saan niya yung nakasalalay? You see, as far as keeping the harmony of the family, mga kapatid, napaka-importante na ang pinag-iwanan ng Diyos dyan na makikita po natin sa Biblia ay yung leader ng pamilya. Dito tayo papasok ngayon. I hope nakikinig po kayo. Again, shout out to all the fathers out there. At again, alam ko, naniniwala ako mga kapatid na kayo po ay nakakapanood po, no? Nakakapanood. Kayo po ay nasa mga kani-kanilang trabaho. Pero if you are on break, mga kapatid, ay let's make it sure that we will be able to watch this program. Again, para sa mga tatay, dito na tayo papasok.
You see, dito na natin gagampanan ang isa sa mabigat na responsibility na meron tayo, yung pagpapanatili ng harmony ng ating pong pamilya. Amen. Sabi ko nga po sa inyo, dito tayo nagkakaroon ng problema. Minsan napapabayaan natin to, or minsan nagiging passive na tayo, or the worst is talagang hindi na natin pinakikialaman. Yeah, Malalaki na amen. yung mga anak ko, bahala na sila dyan. You see that? Yeah. And sabi ko nga, kung sila man, ito nga ang sinasabi ko, sir, bahala na sila. Minsan yung may ganung rason, Sir Yeah. Rudy, Sir Yeah, Noel, amen. yung may ganung rason, ano naman ngayon yung iba sa iba sa mga mapapansin natin kakaiba. Okay sana, hindi ko sinasabing okay I mean, Yeah. pwede na sana sabihin mo ganun, magiging katanggap-tanggap sana, sabihin mo okay na yan, malalaki yan. Kung may sarilang pamilya. Yes, Yun. sir. Pangalawa, sabihin mo man na okay na yan, malalaki na yung mga yan. Ang tanong, kayo ng asawa mo, okay naman. Yeah. Aha. Minsan naman kasi nagsasalita ng gano'n, pero ang mga kasunod mo makikita ang kataga dyan, sino na yung hinihimas? Yan. Yung manok. Yeah, Tama. that's true. You Yan, see, tama. alam niyo yun, naghahanap kayo ng panahon, naghahanap tayo minsan ng panahon sa sarili natin na hindi natin, ang mga kapatid, alis-alisin na natin yung mga me time na yan. Yeah. Hindi. Alam mo, yung sinasabi ko, lalo na sa mga fathers, alam nyo, don't ask for a breather. Yeah. Alam nyo kung bakit? It's because of the reason, mga kapatid, na tayo ngayon ay inilagay ng Panginoon ang ating katawan ay nasa pamilya. Amen. Pinaliwanag na namin yan way back pa pagdating sa Panginoon Jesucristo. Christ is the head of the church and the church is the body. Amen. You see? Kaya pag alay mo, the same picture pagdating sa ating pamilya. Kaya pag naghanap ka, ikaw bilang leader ng pamilya mo, pag kumalas ka sa pamilya mo para maghanap ka ng sarili mong panahon, sarili mong oras, akalain mo, pinalakad mo yung katawan mo nang walang ulo. Aha. That's true. Amen. Di ba, Sir Rudy? Sir Noel, Tama. maliwanag yun. Yeah. Ay, alam naman natin lahat, ang tawag lang sa mga kwentong sinauna yan. Yan ay isang aswang umulto. Yeah. Naglalakad na walang ulo. Sigbin. Hindi, may ulo yun. Hindi, nakabaliktad lang. Di ba? Pero katulad ng sinasabi ko mga, isang tabi lang natin yan. Kasi kaya ako sinasabi yan, keeping the harmony of the family, ito nga yung lagi namin sinasariwa po sa inyo. Napaka-important. Mamaya may babanggitin po ako. May papakita ako sa inyong picture ng of our responsibility. Tayong mga fathers, husbands, leaders of the home, our responsibility. Anong picture ng responsibility natin dito sa Biblia? Yeah. Mamaya papakita ko po yan sa inyo. Pero again, sabi ko nga po sa inyo, tayo ang mangunguna nito. Dito Yeah. tayo papasok. Amen. Again, fathers, leaders of the family, it is our position. It is our main duty to keep the harmony of the family. Amen. You see that? Sir Rudy, anong masasabi mo dyan, Sir Yun, Rudy? salamat Sir Jow at ako ang inuna mo. Kasi nung nakaraan, medyo nakatakas ka na eh. Konti lang ang Konti kinain lang ko eh. nun. Konti. Pambihira. Wala, ginutom ako halos. Magandang tanghali po sa atin lahat mga kapatid. Balik po tayo sa usapin po ng keeping the harmony in our family. Yeah. So napakagandang talakayin ito, napakagandang usapin para ang isang pamilya ay manatili na merong unity na masasabi natin hindi lang basta unity, kundi andoon talaga yung pakikiisa Yun. sa loob ng pamilya. Okay? Amen. Nabanggit nga ni Sir Jawe, ang pinakapangit sa isang tugtugin o sa isang awitin, kapag ang isang miyembro ng kakanta ay hindi tumupad o hindi niya sinunod yung piyesa na para sa kanya. Amen. Ano po? Yeah. So parang pamilya po yan, mga kapatid, sa loob ng pamilya. Alam naman natin yung harmony, hinalintulad po yan sa isang pag-awit na kailang composed ng mga tenor, Yeah. ano Amen. ba yan? Alto. Alto, bass. Soprano. Alto, soprano, bass, yun Yeah. yung mga boses na kailangan para Amen. maging maganda ang blending o magkaroon ng magandang harmony o harmonious music ang mapakinggan natin. So sa loob ng pamilya, tandaan natin na meron po talagang leader dyan sa bahay na yan. Yeah. At Amen. yun yung magdadala talaga ng magandang tinig o magandang tugtog Tama sa yan. loob ng pamilya. Yeah. Yun yung nangingibabaw, yun yung nagli-lead sa loob ng pamilya. Parang sa singer, may lead man dyan eh. Yeah, No? tama. So yun yung magli-lead. So mangingibabaw talaga yung boses ng isang ama
para sa kanyang pamilya. Tama yan. Hindi po boses ng nanay. Yeah, Ano po? that's right. Lalong-lalo naman, hindi yung boses ng anak. Tama Ano? yan. Alam mo, ang pinakapangit sa lahat, sabi nga, yung merong kang membro ng pamilya na hindi makasunod sa pyesa na ibinibigay na magkaroon ng yung nanay, yung tatay, yung mag-asawa, ang nagtatayo ng isang godly family. Yun. At hindi lang basta godly family, kundi yung meron talagang harmonious na family, harmonious relationship sa loob ng Yeah, pamilya. yeah, that's right. Pero ang problema, kadalasan, yung mga anak naman ang hindi makasunod. Yun. Ano po, yun ang problema eh. Kasi yung mag-asawa, nagkasundo na. Yeah. Okay, nagkasundo. Ikaw, papa, ang leader. Ikaw, tatay. Ikaw. Yan. Sige, huwag kang mag-alala. Anuhan kita dyan. Suportado. Talagang kung ano ang sinabi mo, susundin namin. Yun. That's right. Susundin ko para yung ating mga anak ay mapabuti natin. Yun. Pero makita mo yung mga bata, meron talagang matigas. Nasabi nga ni Sir Tito dito kanina, matigas. Tapos aalis. Pag nahirapan, babalik naman. Tama Yeah. yan. Yeah. Kita mo, bakit? Napatunayan, hindi kaya. Yeah. Sa bandang dulot, nanay at tatay din ang pupuntahan. Karaniwan So, ang yan. pinakamaganda, Nangyayari mga yan. kapatid, ang pinakamaganda ay magkaroon ng isang tibok o isang programa na ang gusto ng lahat ay makita na merong masaya o unity sa loob ng tahanan. Yun. Pag That's right. sinabing unity, yung may kagalakan. Yun. Hindi yung, alam mo, ang pinakamahirap nito, masaya ang lahat, tapos yung isa, siya yung hindi masaya. Yun. Yeah. Okay? That's right. Tama yan. At, Nangyayari yan. nangyayari Yes, yan. Bakit exactly. hindi masaya? Kasi mismo, meron siyang sariling plano, meron siyang sariling kagustuhan Yun. na sa plano ng pamilya at sa leader ng Yun. pamilya. Tama yan. Gustong magsarili. Yun. Gustong pumunta sa ibang lugar. Gusto pumunta makisama tuloy sa iba kesa samahan ang kanyang pamilya. Tama yan. Eto, Brad. Ang pagkakaroon para sa akin ng isang maganda o harmonious relationship sa loob ng pamilya, Yeah. hindi mo po pwedeng ilayo ang salitang responsibility at yung responsibility na yon kasama lagi doon yung pagsaway. Tama Okay? yan. Yeah, that's Yung right. pagdidisiplina. Yun. Hindi palibhasa gusto mo mapanatili na masaya, nagkakaisa kayo, pero kahit mali ang ginagawa ng anak mo, ay Kukonsintihin. kukonsintihin mo na lang, manatili lang sa loob ng tahanan. Yeah. Ay wala yan. Ay parang wala ring harmonious yan. Tama Nandyan lang sa loob ng tahanan, pero hindi yan harmonious. Yeah. Mga kapatid, Amen. walang good relationship sa loob ng tahanan yan. Tama. Kasi nandyan lang siya, hindi siya umaalis, andyan lang Yeah. siya, bunga ng iyong pagkonsinte, kahit alam mo mali, hindi mo na didisiplinahin. Yun. Pero yung salitang pagdisiplina, kapatid, tandaan natin, hindi po natin pwedeng ihiwalay yan sa isang tunay na tao o isang magulang na nagmamahal sa kanyang pamilya. Tama yan. Hindi niya ihiwalay yan. Sukdulan, masaktan ang damdamin, ay sasabihin niya at gagawin ng isang tatay ang makabubuti para sa kanyang anak. Yes, sir. Sapagkat sabi nga wala pong intensyon ang magulang na ikasama o ikasasama ng mga anak. Tama yan. Kundi tanging ang layunin ng isang magulang, lalong-lalo na ng leader ng tahanan, ay ang makita niya na ang kanyang pamilya ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen? Kasi That's kung right. ito'y namumuhay ayon doon sa kalooban ng Diyos, ayon sa gusto ng Diyos na lakaran, sigurado ko may harmonious relationship yan. Tama yan. Hindi lang sa loob ng pamilya mo, kundi mismo sa ating Panginoon. Yan. Huwag natin iisang tabi yung bagay na yun. Kasi Tama. marami, sabi ko nga hindi po pwede nakita mong mali ang iyong anak. Yeah. Katapos dahil may trabaho ang iyong anak, Yun. although malaki na, Yeah. may sarili na, takatapos na ng Kumikita pag-aaral, kumikita na, Nagbibigay. wow! Nagbibigay na, bumibili Yan. na ng 2 sakong bigas kada Oo. buwan, Nagbabayad nagbabayad ng ng bill. Tama yan. Ay hindi ibig sabihin yan
ay may karapatan na yan para pangunahan ang tahanan mo. Alam mo, Sir Rudy, yan ang Oh. karamihang problema sa loob ng tahanan eh. Yung pakikialam ng nota na may nota. Yun eh. Yan ang totoo niyan eh. Hindi pa nga oras ng kanyang pagtugtog, gusto niya nang kumanta. Tama yan. Hindi pa siya dapat pumasok, papasok na. Tama yan. So ito, mga kapatid, doon nawawala yung magandang harmonious relationship eh. Oo. Bakit ka mo? Kasi hindi po basbas yan para ang isang anak ay makialam na sa desisyon ng kanyang magulang Tama yan. para sabihin na, uy, nagbibigay na ako. Okay na ako rito. Yeah. May boses na ako. May boss. Hello, mga anak. Mga anak, makinig kayo. Mananatili pa rin tayo sa isang tamang kalagayan na kung Yun. ano ang ibinigay na nota sa atin o binigay na pitch ay hanggang doon lang tayo. Yeah. Sapagkat merong isang tinig na dapat nangunguna sa loob ng tahanan at yan ay ang ating tatay. Yun. Amen? So wag nyo namang agawin ang karapatan o yung responsibility ng isang tatay at aakuin mo, yamang hindi ka pa naman tatay at wala kang alam pagdating sa pamilya. Yeah. Yun. Alam mo, Sir Rudy, Ang masasabi ko dyan na ang talagang may mabigat na responsibilidad sa kanyang sitwasyon ay ang tatay. Tama. Kasi kung tayo mga tatay ay wala tayong prinsipyo na magmumula sa salita ng Diyos, ay talagang kakainin ng mga anak at kakainin din ng ating may bahay yung leadership natin na kung saan yun yung sinasabi ni Sir Jow na situational. Yun. Situational. Kaya nga, dapat bilang isang ama ng tahanan, ay dapat, yung sinasabi ni Pastor, dapat rooted tayo ng salita ng Diyos. Yun. Amen. Dahil nalalaman naman natin, Sir Rudy, na kung ang sitwasyon ang siyang batayan ng ating harmonious relationship sa loob ng ating tahanan, hindi yan mananatili. Yeah. That's right. Yeah. That's right. Pero kung, Sir Rudy, kung ang batayan natin ay ang salita ng Diyos, ay talagang mananatili at talagang mag-e-enjoy tayo. That's Yeah. right. At yan ang maganda talaga. Yeah. Huwag natin kasi, eto mga anak, hindi kayo pinapag-aral naming mga magulang upang sabihin, upang mas maging marunong kayo sa amin. Yeah. Ano po? Hindi Tama. po yon. Obligasyon namin na kayo ay papag-aralin sapagkat nais namin maibigay ang pinakamagandang buhay para sa inyo. Yeah. Pero hindi ibig sabihin nan para pangunahan mo na kami. Yun. Okay? Yeah. Hindi ibig sabihin yun. Ang It's because the responsibility was Yeah. given to the fathers. Yes. That's right. Yan din minsan ang dapat tandaan ng mga fathers. Yeah. Kasi minsan Amen. pinapabayaan din eh. Oh, yeah. Katulad na yung sabi ko sa inyo kanina, malalaki na kayo, alam nyo na yung tama at Aha. mali. It doesn't mean na alam na nila, there's nothing wrong kung alam nila yung tama at mali. But still, Yeah. the responsibility is not given to them, not until humiwalay sila at magkaroon ng sarili ng pamilya. Tama Yun. yan. Amen. At yun ang pinakamagandang prinsipyo, Sir Rajaw, sa lahat. Alam mo, mga kapatid, tayo, malalaki na yung anak Yeah, natin. amen. Diba? Malalaki na. Yeah, At, alam mo, talagang minsan ihiwalay ng anak natin yung harmonious relationship natin sa pamamagitan na lalong-lalo na pag meron silang kinikita. Mm. At kung wala tayong prinsipyo na pinangahawakan, mga kapatid, ay talagang ipapaubaya natin. Yan. Oo, kasi, Maglilining alam mo, tayo eh. ganyan ang palasak na nangyayari sa mundo ngayon, sir. Yeah. Lalong-lalo na, grabe na ang saludo. Grabe, ang sumasaludo na ngayon sa anak ay ang magulang. Yan. Alam mo kung anong dahilan? Yang sinasabi mo na yan. Yeah. Hindi, alam mo naman, kasi siyempre, mag-uusap pa yung mag-asawa niya. Yeah. Alam mo, sige, medyo pagbigyan na muna natin kasi total, pinalaki naman natin itong mga to. Yeah. Tsaka ngayon, kumikita naman na sila. Oh. Yan ang mga excuse ng mundo Bottom. ngayon. Yeah. Kumikita naman sila, malaki naman sila kinikita. Sige, medyo pagbigyan naman natin sila ngayon na sila ang masunod. Ha? At ang mahirap dito, Sir Jow, no? Tayo mismo, mga tatay, Fathers. Yeah, no? yeah. Tayo mga tatay. Tayo minsan, subject ngayon eh. tayo, minsan pinagmamalaki natin, yung anak natin ang siyang nagbabayad ng bill. Aba, Maganda yun. Sino na nga, pagmamalaki ko talaga yan. Pero, hindi natin minsan nababantayan kung minsan dumarating sa pagkakataon na talagang minsan kumakagat sila eh.
Ayun, ito yan. Makagat sila eh. Yung pagbabayad ng bill, pinagmamalaki ng magulang yan. Yan. Pero ang magagat ang isang anak sa kanyang magulang ay nakakahiya yan. Tama yon. Abay, pambira. Nakakahiya sa mata ng Diyos at Yun. sa mata ng tao. Totoo yan. Wag niyong wag natin pahintulutan na yung literatura natin, mga kapatid, ay kainin Yun. ng makamundong halimbawa. Yan. Tsaka ang dapat na makita dito natin, fathers, mga leaders of the family, dapat na makita po natin dito, sabi ng Bible, they're creeping in unaware. Mhm. Okay? Maaaring sabihin kasi, maaaring bigyan tayo ng dyablo, bigyan kayo ng dyablo ng rason na, hindi naman ganyan sa amin. Hindi naman. Kasi, ang nasa isip natin, garapalan na inaagaw yung posisyon natin. Yun eh. No. Yun. No, that's very wrong. That's right. May garapalan, pero ang mas matinding taktika ng dyablo ay gumagapang, crept in unaware, sabi ng Biblia. Yun. Crept in unaware. Pumapasok sa mga tahanan unaware. Yun. Kapag wala kang Amen. wisdom about the leadership na tinutunan ng Biblia, papasok yan ng hindi mo namamalayan. That's right. Yung Yeah, sinasabi amen. natin Sakto, na yan, brother, sakto. na pag-agaw ng ating kapangyarihan, Yun. dadahan-dahanin ng dyablo yan, hindi niya bibiglain yan. Lalo pa, kung alam niya na may That's right. knowledge ka sa leadership ng Biblia. Take Yeah. note of Okay, this. okay. Take note of this. Fathers, lalo na if you're a father from our church family. Yun. Para sa atin ito lahat, mga kapatid. Inuulit ko, hindi tayo gagarapalin ng dyablo. Bakit? Alam niya face to face. Kung pag kinonfront niya tayo face to face, mahihirapan siya eh. That's right. You see? Amen. Saan Wow. siya madadalian? Dadahan-dahanin ka niya. Oh, yan. Nang hindi natin namamalayan. Yan Amen. ang sabi ko dapat natin. Kaya, no wonder, totoo yun eh. No wonder, na ganyan na sinabi ng Biblia, crept in unawares. Yeah. Wow. You see? They crept in unawares. Sabi ng Matindi. Biblia, hindi natin namamalayan yung pagpasok niyan. Ganyan Matindi. ang ginagawa. You see, minsan niya, sabi ko nga, hindi nga inagarapalan approach. Yeah. Pero sabihin man natin, baka gamitan kayo ng dyablo na inalambing approach na ang Yun front yun. ay para makatulong. You see? And later on, naging kampante tayo sa ganun, hanggang sa hindi mo namamalayan, ang nagkokontrol na, wala na sa'yo. Yun. Ayan. Sinong may problema? Yung bang mga anak? Not really. Yeah. It's not Yeah, exactly. that's right. That's right. It is not actually the problem of the children. Yeah. Sa atin pa rin, mga Yeah. kapatid. Yeah. Kaya nga, ganun na lang po natin, binibigyan ng emphasis ang tinuturo ng biblical leadership. Di ba, Yeah. Sir Rudy? Kaya Amen. nangyayari. That's right. Exacto That's right. na nangyayari ito. You see, kaya kita nyo, mga kapatid, sabi ko nga, makikita kayo ng mga tatay sa mga area, makikita natin ang mga tatay sa area. Sabado, minsan, yung wala dito sa church pa, makikita mo, Sabado, wala yung time, hindi kanya may entertain, pero alam naman natin, makikita natin sa mga bahay, kung hindi ka kwentuhan, yung mga kabarkada nila, kainuman, wala sa inuman, ng mga Yeah. may mga alagang manok, alagaan yung mga Yeah, manok. that's right. You see that? Kung hindi manok, yung mga motor, lalo na sa mga bago ngayon. Yeah. Talagang mga bagong tatay ngayon. Yan. You see, doon naman sila, inaayos naman yung mga motor. You see, kaya nga may Magra-rage pa nga yan kung saan. Oo, ang nakakalungkot nito, minsan kahit Kristiyano na mula sa ating pamilya, mula sa church family natin, hindi makapag-involve ng pag-visit ng Yeah. Sabado kasi nag-ayos ng motor. Amen. That's true. Hindi naman sira. Alam ko ang inaayos sila eh. Pasira, hindi naman ginagamit papunta sa simbahan, may Yung service pa eh. Yeah. Isa pa yun. Di ba? Pero anyway, sa paapyawan lang natin yan. Ang sinasabi ko lang dito, mga kapatid, ang dinadagdagan ko lang yung sinasabi ni Sir Rudy kanina. Nakuha kasi yung attention ko dun sa sinasabi natin, sinasabi ni Sir Noel. Tayo kasi yan. Yeah. Huwag nating pahintulutan. Yeah. Hindi rin inagarapalan way. Yeah. Palaguin natin sarili natin sa leadership ng Biblia. Mga kapatid, again, sabi ko nga po, andito Sir Noel, Sir Rudy, nandito, both of us, three are area leaders, naririnig din natin sa ating mga mahal na pastor po ito. Minsan kasi hands up na tayo because tanda na ako eh. Yun. You see, it's not about your tanda, it's not about your age, it's not about, ako lumipas na kasi ako sa, no, hindi yun eh. It's about your accountability sa Diyos. Mamaya tutuloy ko yan. Sir Rudy, tuloy mo. Mamaya gusto ko pa Amen. Yes. Hindi ko to pakakainin eh. Kala niya ha. Kaya ka sumusundot na Oo lang. nga eh. Napansin ko nga eh. Tika-tika lang. Punta tayo rito ulit. Dito tayo sa pagdidisiplin.
Mga kapatid, eto yan. Ito ang style ng isang mga anak, lalo na pag malaki. Alam mo, ito matindi. Dinaan na tayo sa pagbabayad ng mga bills. Yun. Bira, galing, ang ganda. Hindi mo talaga maililihim yan. Ikukwento mo talaga yan. Yeah. Pero ang matindi nito, tulad na sinabi ni Sir Jao, yung hindi mo na malaya na gusto na nilang kunin yung responsibility ng isang tatay na hindi naman talaga nila kaya at lalo't wala pa sa kanila doon yung talagang tamang kalagayan. That's right. Hindi naman sila ang tatay eh. Tama. Ito matindi Brad. Ang pinakamasaklap lahat, ang gusto ng anak, ang disiplinahin pa ang kanyang magulang. Tama yan. Malastik na buhay yan. Nangyayari yan. Ang lupit. Palasak yan At sa mga mahirap yan, Sir Rudy, kung kinapanigan pa ng nanay. Yun ang matindi doon. Di ba? Doon tayo Pag nasisingitan yung eh. nanay nakialam din at pumanig sa anak, ay Yan nako, yung sinasabi. mawawala talaga yung harmonious relationship. Kapatid, ang sabi ng Biblia, chasten thy son while there is hope. Tama yan. Pagdidisiplina yan, pagpapakita yan ng pagmamahal sa That's isang right. anak. Amen. Ang mahirap sa isang anak, hindi niya na makita tuloy kung gaano siya kamahal ng kanyang magulang right. dahil sa nagpe-perform ang kanyang magulang ng responsibility ng isang tatay, kaya siya pinagsasabihan o kaya siya dinidisiplina. Yan. Ang pinakamahirap pa nito, Brad, Yan. kung yung tatay na ang paluin, Ayun. ang matindi. Matindi, kapatid. Lalong mas masaklap to, Sir Rudy, kapag pinanghintulutan din Ng nanay. tatay at Hindi. ng nanay. Ito, yan na yun Ito eh. sabihin natin, maaaring sabihin na, hindi naman realistic, sir, na papaluin tayo ng anak. Okay. Oh, yeah, tama. So, Hindi naman realistic yun. Oo, hindi realistic. Pero, sa paanong pamamaraan? Yan. Oh, tumutulong na nga ako sa inyo magbayad. Kayo magbayad ng bills sa bahay. Ayun. Parang ipamumukha pa. Di ba? Ang bira, Exacto. pamumukha pa na Exacto. laki ng kanyang nagagawa sa loob ng tahanan. Alam mo, Sir Joe, realidad dito eh. Oh, yeah. Realidad, Yes, sir. hindi pa po ba kayo nakarinig o nakakita ng isang anak sinuntok yung tatay? Ay, nangyayari. pambihira. Sir, hindi lang sinusuntok. Talagang sinasaksak. Minsan, Pambihira, pinapatay pa. Nababalitaan na Matindi. sa telebisyon. Saan Mababalitaan. nagmula yun? Yan. Dahil lang sa pagpapaubaya ng isang tatay Yes. sa kanyang responsibilidad Kapabayaan doon sa ng loob responsibility. ng tahanan. That's right. That's right, Yeah. mga kapatid. Yan yung pinakamalaking bagay. So kung ganyan, mga kapatid, ang mangyayari, na ibigay natin o kinuha ng isang anak yung responsibility ng isang tatay, hindi naman siya ang lead singer, ay kinuha, ay, tapos tayo. Kailanman hindi po magkakaroon ng harmonious relationship sa loob ng tahanan. Bakit kamo? Kasi hindi yun ang programa ng Panginoon sa atin. Yes. Hindi yun ang itinuro ng salita ng Diyos sa atin. Yeah. At talagang wala doon. Wala. Kung hindi yan ang programa ng Diyos, kailanman hindi po yan magiging maayos. Amen. Maaaring magsasama-sama tayo sa loob ng tahanan, pero magulo pa rin yan. Hindi yan harmonious. Bakit kamo? Kasi hindi ginagampanan ng bawat isa ang kanyang tukulin. Matindi Yeah. itong nasa comment section natin. Oh, Sabi yeah. ni Sir Rowan. Oo. Sabi ni Cebuana ni, yan. Yung kapitbahay namin, binubugbog yung nanay niya. Wow. Lastik yan. Oo. Ito rin, Sir Joe. Oh. Magpaganda nitong sabi ni Ma'am Ami Ile. Ito tunay na buhay ni Ma'am Ami to. Kilala ko yan. Kilala mo yan. Sige. Talaga. Sabi rito. Area mo yun. Area, Kaya nga lumayas ang mga anak pag kumita na dahil feeling nila pwede na silang mabuhay. Kaya kaya na nila sarili nila at ayaw pakialaman. Okay? Tapos sinundot niya pa rito, mga kapatid. Sige. Ito, personal niya to. Dati, iniiyakan ko. Kita mo? Iniiyakan niya. Pero naisip ko, mas okay nga para malaman nila kung anong pinaglalaban nila. Ay, nako. Kahit kailan, hindi natin pwedeng baguhin ang ating mga anak. Kaya pagkakataon na ng Diyos para kumilos sa buhay nila. Pray lang at tignan ang kamay ng Diyos. Yeah.
Anong dahilan nito? Pagpapaubaya sa responsibilidad. Yeah. Prinsipyo. Alam, Yeah. napakahalaga ng prinsipyo eh. Yeah. Alam nyo, Alam nyo, maganda. By the way, para sa mga single parent din, maganda rin ang Yeah. nila to. Yeah. Makuha nila. Kasi somehow, ay sila na yung tumatayo. Pero Tama siyempre, yan. kung nasa kanila pa yung poder, kung Yeah. nasa kanila pa. Oo. Yeah. Maganda rin to sinabi ni Sir Rick. Ni Sir Rick Belmonte, sabi niya dito, excuse me, sabi niya dito, napakaganda ng programa ito para sa ating mga pamilya. May grupo ng mga anak na rebelde sa mga magulang at ang usapin ay karapatan nila sa bahay, lalo na kung sila ang nagbabayad ng mga bills. Promotion ito ng jablo Yeah. at sa Amen. mga batang walang Diyos sa mind nila. Yeah. Nakakahiya lang kung nasa pamilyang Kristiyano na yung anak. Tama. Tama yan. Kaya kailangan talaga nating biblical discipline sa ating mga anak. Thank God for our church and for our pastor. Yeah. Yes. Ito, masabi nga ni Ma'am Amen. Jovelyn, doon po sa amin, may nangyari na pinatay na anak ang ama niya at masaklap kainuman din niya. Tama yan. Nako. Alam mo, mga resulta na ito eh. Oo, Pero alam mo, mga sabi, resulta na tama to. yung sinabi ni Sir Rick. Actually, na-encounter ko na rin yun. Sinend yun sa akin ng isa sa mga anak ni Sir Rick na sabi niya nga, nakita ko talaga yung promotion. Talagang pinaglalaban nila yung rights. Yeah. Nabasa ko. Matindi. Actually, di ko na tinuloy. Maraming comment section. Oo, Marami oo, doon sa comment na nag-post siya ng gano'n. Marami silang sinasabi. Hindi ko na pinatulan. Kasi mauubos na yung oras mo. And isa pa, matitrigger ka, makakarnal ka eh. Yeah. Makakarnal Oo, ka. oo. Magkakaroon ka ng carnal response. At saka, kakainin yung oras mo. Tsaka hindi lang yun. Ang pinakamaganda dyan, mga kapatid, na yun na alam natin kung anong meron sa social media. Yun. Yan ang sinasabi ko. Dapat may educate natin yung anak natin sa bagay na yan. Kaya tama yung sinabi ni Sir Rick eh. Kaya nga ang punto dito, para hindi yan gumapang sa ating mga pamilya, sabi nga kanina, banggit mo kanina to, Sir Noel, kailangan nating gampanan yung ating responsibilidad. Yeah, amen. You see, napaka-importante kasi akalain mo yun, yung sinasabi na yun ni Sir Rick, how can you expect harmony sa pamilya pa? Yun. Ano ma-expect mo harmony sa pamilya kung may nangaagaw na ng responsibilidad? Tama yan. That's right. Yan, katulad ng sinasabi mo kanina, Sir Yes, Rudy. yeah. Ano bang picture? Walang picture ng harmonious family pagka may nag-aagawan ng kapangyarihan. Yan. Tama yan. You see that? Pero again, babalik tayo. Tandaan natin, fathers, ang tinuturo ni pastor sa atin, Mhm. gamutin at ayusin yung pinagsimulan, yung ugat. You Yan. see? Amen. So, anong pinakaugat nito? The rise and fall of every organization depends on the leader. Yes, sir. You see? So, ano ibig sabihin? Mamulit sabihin natin, sabihin, pati ba naman yun sa akin eh, kapalpakan nilang yun, sa akin babagsak. Kasi kailangan mo rin balikan yung sarili natin. May Yes. naituro ka ba? Amen. May naitanim ka ba? Tama yan. You see? Pinakilala mo ba ang Diyos? Hinighlight mo ba ang Biblia sa tahanan? Yun. Pinakita mo ba ang kahalagahan ng simbahan? You see? Kasi kung Amen. wala yung mga matitinding pundasyon na yan, tandaan nyo po, sabi ko nga sa inyo sa preaching ko po, nung mga 2 Sundays ago or 3 Sundays ago, the church is the pillar and ground of truth. Yeah. Pag hindi mo properly nabigyan ng halaga ang simbahan sa pamilya mo, I'm telling you, magkakaroon ng pag hindi lang sa na-introduce, let me correct myself there. Ito, mas magandang word, Sir Rudy, Sir Noel. Yes. Pag hindi mo napangunahan, Yun. hindi lang ma-introduce, kundi mapangunahan. Yeah. Pag hindi natin, mga fathers, napangunahan sa ating mga pamilya ang pagpapakita ng kahalagahan ng simbahan, tuloy-tuloy ang pagkawala ng harmony sa ating tahanan. Amen. Asahan natin yan. You see, may gusto ko pa ba idagdag, sir? Okay na, sir. Okay na. Para Alam mo, maka-merienda kasi- man kayo, makasubo naman kahit konti. Hindi, nakakasama naman sa conversation. Ay, no. Kasi, kaya ko lang sinanong yan, kasi maganda itong bigyan ko ng emphasis. Bibigyan ko ng emphasis. Yes, no? sir. Kung titingnan natin, balikan natin sinabi ko kanina sa Bible, Sir Rudy, Sir Noel. Kanina sabi ko, nahanap ko to, tinitingnan, noon pa man, sinasabi ko, sa New Testament, it's all about the church. The picture of the New Testament mainly is for the church. Yes. Okay? Kaya makikita natin anong lamang sa Bible natin. Mula sa book of, after the book of Acts, mula sa book of Romans, hanggang dito sa book of, bago mag-pastoral epistle, hanggang mag-1 Timothy. Yeah. You see? Bago dyan, hanggang sa 2 Thessalonians. You see? Ang makikita natin dyan, lahat yan ay church letters. Yes. You see? Composed of church letters. And then, papasok sa bandang dulo,
pastoral letters. Yes. Nandiyan dyan yung para sa pastor. May 2 libro dyan para sa Opo, pastor. opo. Amen. At muli, in general. Yes. You see? Yung mula Hebrew and then the prophecy. Yun. You see? Yeah. Aside from the 4 Gospels. Pero Opo. ito lahat, ang New Testament is mainly, tumutukoy po ito at ang target nito ay simbahan. Yun. Amen. Okay? Tandaan niyo po ito, may kinalaman to sa topic natin sa atin, fathers. Ngayon, kung makikita niyo po sa New Testament, it's all about the harmony of the church. Yun. And kung makikita po natin mga kapatid, babalik muna ako sa Old Testament. Sa Old Testament, naghahanap kasi ako ng family. Kasi pagdating sa New Testament, it's all about the church family. Yun. Dito pagdating naman sa Old Testament, it's all about more on bago ka pumunta sa prophets, minor and major prophets. Kung titingnan nyo po ang storya, it's all about the kings, the story of the kings sa 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles. Puro trabaho. That's So right. sino ang highlight? Yung hari. Yun. Okay? And both evil, good and evil king. Nandiyan yan. Okay? Pagdating doon, 1 Samuel, 2 Samuel, kung pinakita ng Diyos kung papaanong ang consequence at papaanong pinakikialaman niya, even governmental issues. Kahit na pagdating doon sa minor and major prophets, pinakikita niya doon na may kung paanong may kinalaman siya. Isang ganda nga na arrangement ng Biblia eh. Gobyerno, Yeah. sa simula, mula after Genesis, after Pentateuch. Okay? In fact, kahit sa Exodus eh. Yeah. Yeah. Mula Exodus, bago pumunta sa 1st and 2nd Samuel, makikita natin, Diyos nangunguna sa kanyang mga tao. Yeah. Okay? Amen. Punta ka dito sa gitna, na gusto na bahagi, gusto na inggit na yung mga tao, gusto nila ng, ayaw na Hari. nila sa Diyos, gusto nila ng hari. Yeah. Nakialam ang Diyos, pinakita ng Diyos yan dito. Pumasok yung mga hari, nagkagulo sila, and then pumasok yung mga propeta, pinapakita lang ng Diyos na kung paano niya pakialaman even their governmental issues, Yo. as long as nandun yung tao niya. So, ang pino-point out ko dito, kaya ko kayo binigyan ng parang saglitang Bible survey. Oo nga, bilis eh. It's because, makikita mo, sir, na wala tayong makikita na families buo. Again, correct me if I'm wrong, pero ito yung sa pag-aaral ko lang. You see, kanina nag-uusap nga kami ni Ma'am Yang, shout out to my wife, hello babe. Yan, sabi ko nga, nag-uusap kami kanina. Kasi teacher din siya eh. Sabi ko, may naalala ka ba na ganito, ganyan? Iniisip ko lahat eh. Walang record sa Bible ng, sabihin na natin na perfect family. Yeah. Amen. Yes. Abraham, nagkaroon siya ng Hagar. Yun. Merong produkto si Ismael. Up until this now, may singil. Aha. O, di ba? Hindi lang yun. Si Noah, may nakakita sa kanya, si Shem yata yun, if I'm not mistaken, na nakita sa kanyang naked. Oh, yeah. Lasing at naked, di ba? Yeah. Okay. Si so far, wala ako nakita eh. You see, pagdating naman kay Isaac, andyan naman si Jacob tsaka si Esau, may matindi rin problema yung magkapatid. Yun. Nagkadayaan din dahil lang sa mana. Yun lang. You see that? No, so ibig ko sabihin, kung makikita nyo, ang pinaka nakikita ko lang na may so far sa record ng Bible, okay. na walang record ng anumang flaws, walang storya ng record ng anumang flaws, si Joshua. Okay? Bakit? Kasi makikita natin dito, kung papaanong tinrabaho ni Joshua at ipinahayag ni Joshua sa pamilya ng Diyos, Yun. the people of God, Yeah. kung ano ang harmony na meron sila. Yun. Kasi kung titingnan natin, both sa Old and sa New Testament, sa Old Testament, malilearn natin dito, fathers, take note of this. Sa Old Testament, we will learn, fathers, through the testimony of the elders. Yeah. Okay? Matututo tayo sa testimony na nila. Pagdating sa New Testament, since it's all about the church, ang tinuturo naman dyan ay individual responsibility ng asawa, ng lalaki, ng father, asawang babae, and the children. Yeah. Amen. You see that? Kung makikita nyo, walang buuhan. Yeah. Maliban kay Joshua. Yun. Alam nyo kung bakit, Sir Rudy, Sir Noel, ito lang yung nakita ko sa pinakikita ng Biblia. Pagdating sa bagay na ito. Pagdating sa pamilya, ang ating responsibility by our own, father, mother, and the children, hindi kasi tayo, ang children, hindi mananagot sa magulang. Yeah. Ang wife, hindi mananagot sa magulang. Ang husband, the same thing din.
na kanino ang pananagutan? Sa Diyos. Yeah, Amen. amen. Kaya nga binigyan tayo ng detailed na trabaho. Children, obey your parents in the Lord. Yes. Wives, sabi na wives, submit to your own husbands, even pagdating sa Panginoon Jesucristo, di ba? Yes. Binaitulutan, alam natin yan. Husbands, love your wives even as Christ loved the church. Yes. Puro sa Panginoong Jesucristo. Yon. You see, Amen. kasi yung responsibility natin ng tatlong mga persona na ito na bumubuo ng pamilya, ang pananagutan natin sa Diyos. Amen. Kaya nga kailangan nating ayusin at gampanan ng maigi ang ating responsibilidad. Kayong mga anak sa pagsunod, kayong mga asawa sa pagpapasakop, tayong mga leader, mga fathers sa paglilid ng pamilya, kasi tayo ay mananagot sa Diyos. Amen. Kasi Diyos ang nagbigay ng responsibility na yan. Yeah. Now, Ah. pagka sinunod natin at nag-perform tayo ng maayos sa harapan ng Diyos, doon tayo kasi magkakaroon ng harmony. Yeah. Yes, amen. Amen. Kasi Sir Noel, Sir Rudy, tinan nyo, tayo, husbands, may inuutos sa Biblia, sa New Testament, very clear, kung anong responsibility natin sa asawang babae. Yeah. Amen. To our That's true. wives. Amen. And to our children as a father. You see that? Makikita natin doon yung responsibility natin. So pag ginampanan natin yung responsibility natin, kanino tayo maayos? Hindi primarily sa asawa natin at sa mga anak natin. That's true. Yeah. Primarily, maganda ang record natin sa Diyos. That's right. Amen. You see? Wives, the same thing din. You see? Pag nagpasakop ka, if you will submit, you see, unto your own husbands, you see, katulad ng pagpapasakop mo sa Diyos, kanino ka Yan. primarily, sinong unang-unang primarily matutuwa? Hindi kami, kundi Diyos. Tama yan. Kasi Diyos ang nag-utos sa iyo na mag-submit sa amin. Amen. Amen. You see that? That's true. Amen. Pagdating sa mga anak, children, obey your parents in the Lord. Kailangan ng pagsunod nyo sa amin ay ayon sa Panginoon Jesucristo. Tama Yeah, yan. amen. Bakit? Kasi ang unang-unang sinusunod nyo, hindi kami, ang Amen. Panginoong Jesucristo. Amen. So kaya kung pinakikita yan, pag ginayos natin lahat yan sa Diyos, talagang may harmony. Yeah. Amen. Bakit? Babagsak tayong isa sa Diyos. Yeah. Isa tayo magkakaroon tayo ng isang maayos na pananagutan sa Diyos. Okay? Amen. Now, kaya ko sinabi yan mga kapatid, sa Old Testament, nangyari na kasi. Right. Babalikan natin si Joshua. Anong kataga niya sa Joshua chapter 24? Anong sinabi niya dun sa mga tao? Sabi niya, if it seem evil unto you, Joshua 24:15, alam natin to lahat, to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Sa dulo, but as for me and my house, we will serve the Lord. Yeah. Okay? Tinan nyo ang kataga ng isang leader. As for me and my house, we will serve the Lord. Ano ang naging resulta? Ang naging resulta, mga kapatid, sa verse number 24 ng chapter 24, and the people said unto Joshua, the Lord our God will we serve, and His voice will we obey. Nagpasa yung mga tao na paglingkuran ng Diyos. Verse 31, and Israel served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that overlived Joshua, which had known all the works of the Lord that He had done for Israel. Amen. So makikita natin dito mga kapatid, Israel, you see, the people of God served the Lord all the days of Joshua under the leadership of Joshua. Bakit ganun ang naging resulta sa mga tao ng Diyos? It's because merong isang leader ng pamilya na pinahayag niya kung saan sila nagkakaisa ng kanyang pamilya. Amen. Ano, saan kaya sila nagkakaisa? As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. That's right. That phrase of Joshua ay kapahayagan, mga kapatid. Okay? Ako'y naniniwala, Sir Noel, Sir Rudy, hindi na dito dinitalye ng Diyos. Hindi niya na pinahintulutan, hindi na dinitalye ng Diyos dito ang kung sino yung asawa or sino yung mga anak at ano yung mga ginawa nila na paglilingkod sa Diyos. Hindi na dinitalye. It's because
It's already, kung ano ba to? Common sense lang ito eh. Yeah. The reason kung bakit di na binigay ng Diyos, kasi maybe there's nothing to be discussed at maliwanag naman na wala nang ipinapakita ang Diyos na naging negative ang pamilya ni Joshua. Yes. Because kung meron man, ituturo niya yon kasi we will learn from it. Amen. Sa ibang mga istorya nga, tinuro kay Abraham, kay Isaac, di ba? Pinakita ang mga problema ng kanilang pamilya. Yeah. Kasi matututo tayo doon. Pero kay Joshua, wala nang in-expose ng ganun. Rather, ang in-expose is his leadership na kasama ang kanyang pamilya. So sa madalit sabi, it is not just safe, but it is really clear, brethren, na si Joshua ay nagsasalita na sila ay harmonious. Siya ay merong harmonious family. Saan? Sa paglilingkod sa Diyos. Amen. As for me and my house, we will serve the Lord. Kaya nga, anong resulta? Bago tayo magpalakpakan, anong resulta? Sabi doon, and all Israel served the Lord all the days of Joshua. Nakita nyo? Kasi nakita nila, kalma lang muna. Nakita nila dito, ha? Pakinggan nyo maigi ito kasi importante itong detalye na ito eh. Nakita ng buong Israel, harmonious yung family ni Joshua. Iisa sila sa paglilingkod sa Diyos. Yeah. Sumusunod lang sila sa leader nila. Amen. The same thing na rin ngayon na ginawa ng Israelites. You see that? At pinakita ni Joshua kung nasaan yung pagkakaisa nila sa paglilingkod sa Diyos. Balik tayo doon sa sinabi ko. Fast forward na tayo sa kalagayan natin ngayon. Fathers, take note of this. Kaya tayo nagkakaroon ng problema sa ating family, we have to accept the fact that we are not leading them to serve the Lord. Yun. Amen. Ayos ba, sirs? Yeah, that's right. Palagay ko Amen. naman, Sir Rudy, Sir Noel, Yun, maliwanag yun. yun. Amen. May pambira. Pakiulit mo, brother. Hindi natin napapangunahan ang paglilingkod sa Diyos. Yun. Sir, dinadala ko naman sila sa simbahan. Ang pagdadala ng anak natin, ng asawa natin, ng pamilya natin sa simbahan, hindi yan service sa Panginoon. Yun. That's our responsibility. Bakit? Kasi kailangan ng pamilya natin ang simbahan. Ang tinutukoy ko ngayon, fathers, kung wala ka ngayong ginagawang paglilingkod sa Diyos, okay? Take note of this. Come on. Tanggapin natin ang katotohanan, lunukin natin ang katotohanan. Kung wala kang ginagawang paglilingkod sa Diyos at pangungunang paglilingkod sa Diyos, believe me, it will be hard for you to keep the harmony of your family. That's right. Magiging mahirap para sa iyo na panatilihin ang pagkakasundo ng inyong pamilya kung wala kang pangunguna sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Saan lang ang chance natin na tayo ay mabuo at nagkakaisa at nagkakasundo? Sa responsibility natin lahat sa Diyos. Amen. Kaya nga kung hindi natin sila pangungunahan sa pagsunod ng responsibility natin sa Diyos, mag-fail yung dalawang personalities na member ng ating pamilya sa pagsunod sa responsibility nila sa Diyos. Amen. So paano mo ngayon mapapanatili yung harmony kung tatanggalin mo ang Diyos? Yun. Amen. Very clear. Palagay ko naman, walang mahirap sa pinag-uusapan natin, mga kapatid. Amen. You see? Kasi alam nyo, fathers, it's not too late. Let's not use the excuse, alam mo sir, kasi matanda na ako, ganito, ganyan. Mga kapatid, we have the Alpha and Omega eh. Yeah, Kaya ko amen. sinasabing walang excuse. We have the Alpha and Omega. He is the beginning, He is the end. If Christ is not telling you that it's your end, you still have the chance to keep the harmony of your family and to lead your family into true biblical harmony. Amen. Kasi kung wala tayong biblical harmony, because dito natin makikita ang responsibility natin na magtuturo sa atin maging isa sa Diyos, mahirap. Mahirap. That's Mahirap. true. That's right. Kaya tingnan nyo po, mga kapatid, kung nahihirapan tayong ipanatilihin ang pagkakaisa at pagkakasundo ng pamilya, tingnan nyo po, i-check natin na maigi yung sarili natin. Anong ginagawa mo para sa Panginoon? Amen. Come on. The problem, tingnan nyo tandaan nyo po ito. Sino sa inyo, sa dalawa ninyo, sa inyo, tingnan nyo, mga kapatid, sa inyong dalawa ng asawa mo, sino ang mas maraming ginagawa para sa Diyos?
Amen. That's right. Come on. As far as service to the Lord is concerned, sino ang mas may agresibong paglilingkod sa Panginoon? Ikaw o misis mo? Okay. Amen. Amen. Come on. Again, totoo ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid. Area leaders tayo, Sir Noel, Sir Rudy. Amen. Amen. Inaabot namin kayo, fathers, because gusto namin magsama-sama tayo. Yes, Sa sir. hanay na, kung kami lang tatanungin, we are praying na maging area leader din kayo. Yun. Amen. That's right. Amen. Ayaw na, sabi ko nga, akala siguro na iba, tuwan-tuwa tayo sa posisyon na ito. No, this is not about entitlement, mga kapatid. Yeah. May pananagutan kami sa Diyos. Yeah. You see, yun yung Amen. sinasabi sa atin ng ating mahal na pastor. Hindi ito parang, oy, palabuti lang sa balikat na parang rangko ng mga opisyal. No, hindi. No, hindi. Sila, lousy or sa snappy, the same salary. Sa Diyos, hindi pwede yun. Amen. Lousy ka, dali ka sa Diyos. Amen. Yeah. You That's see? right. Bakit? May buhay na nakasalalay eh. Now, ilalagay natin ulit. Kaya inuulit ko, the challenge here is to check ourselves, fathers. Yeah. Sino mas active sa inyo ng misis mo pagdating sa paglilingkod sa Diyos? Come on. You see Amen. that? Eh, buti pa nga tayo mga sir eh. Kasama natin yung pamilya natin eh. At least somehow, nandiyan dyan yung pamilya natin eh. Eh, may mga kasama tayong nanonood ngayon dito. Mm-hmm. Single mother na. Yeah. How they wish they will have a husband na mayroong nakakapakinig about biblical leadership Yeah. para matulungan sila sa pagdadala ng kanilang pamilya, Amen. ng kanilang mga anak. You see, tayo, nandiyan pa yung pamilya natin, may asawa pa tayo. Oh yes, may reklamo nga tayo, ganyan, ganyan. May reklamo, sir, kasi, alam niyo ba, kasi hindi naman kayo may asawa sa misis ko eh. Yun talaga yun. Sa'yo, dinisenyo ng Diyos yan eh. Yun. Kasi kayo, sir, iba yung anak nyo, iba yung anak ko eh. Sa'yo nga binigay yan. Yeah. Ibig sabihin, alam ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos na mapunta sila sa'yo, alam ng Diyos na kaya mong pangunahan yan. Amen. Siyasatin mo lang yung sarili mo ngayon. You see, siyasatin mo rin sarili mo ngayon. Pinangungunahan mo ba, like Joshua, pinangunahan niya ang kanyang pamilya sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga pag sinabi ng Joshua na, as for me and my house, we will serve the Lord. Sunod yun. Buong pamilya yun sila. Hindi niya sasabihin yun kung hindi sumusunod sa kanya yung pamilya niya. That's right. Hindi pahihintulutan ng Biblia na masulat dito na sinabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord, kung rebelde yung asawa niya. Yes, sir. Kung rebelde yung mga anak niya. Hindi Amen. pahihintulutan ng Diyos na masama sa Biblia natin yon. Pero bakit nilagay dito ng Diyos yung sinabi na yung kataga ni Joshua? Kasi ito ay ebidensya na ang pamilya niya ay sumusunod sa kanya. Amen. May pagkakaisa sila pagdating sa paglilingkod sa Diyos. May encouragement to you, fathers, subukan nyong pangunahan ang pamilya nyo sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Tsaka nyo kami balikan kung rebelde pa rin yung pamilya nyo. Amen. You see? Kaya ko sinasabi ito sa inyo mga kapatid, may ebidensya tayo sa Biblia eh. Right. That's true. Hindi nyo Amen. ito maririnig sa akin by myself. No. Bakit? Ano pruweba ko? Yeah. Kaya naman ako ganito magsalita. Kaya tayo ganito magsalita. Matindi yung ebidensya namin, no? Yeah. Hindi nyo kayang tapatan itong ebidensya na ito. You see? Hindi nyo kayang tapatan ito. Kaya ako sinasabi sa inyo, anong itatapat nyo sa salita ng Diyos? Amen. You see? Anong ebidensya nyo? Wala. Hindi mo kayang tapatan. Ano pa itatapat mo dito? Sir Rudy, Sir Yeah. Noel? May pagmamalaki pa ba tayong ebidensya dito? Oh, Wala na. Final authority na yan. Final authority over Yeah, life. that's true. Amen. You see that? Ano pa itatapat natin dito? Kaya, ang encouragement namin sa inyo ngayong tanghali na ito, bago tayo magtapos, i-check nyo yung sarili niyo. Amen. Pinapangunahan ba natin ang pamilya natin sa paglilingkod sa Diyos? Yeah. Kung gusto mo mapanatili ang harmony ng pamilya mo, ipakita mo sa asawa mo, ipakita mo sa mga anak mo na masaya kang naglilingkod sa Diyos. Amen. I'm telling you, mahatak yan sila. I'm telling you, bakit? They will realize later on, ginagawa ng tatay ko yung responsibility niya na binigay sa kanya ng Diyos. Amen. Dapat ko rin gawin yun sa akin. Later on, yung mga asawa natin, makikita nila,
kailangan kong gampanan din yung responsibility ko sa asawa ko ayon sa pag-uutos ng Diyos. Amen. Kasi ginagampanan ng asawa ko ang responsibility niya sa amin dahil yan yung responsibility niya sa Diyos. Amen. Saan kayo ngayon nagkakasundo? Nasa Diyos. Yeah. Paano nangyari yon? Pinakita mo eh. Saan mo pa marang pinakita? Naglingkod ka. Yeah. Amen. Sabi ko nga, Sir Rudy, Sir Noel, we are blessed to be in a church Yeah. na kung saan ang daming avenues Yes, na sir. tayo'y makapaglingkod sa Diyos. Amen. Biyaya ito ng Diyos, mga fathers, mga tatay. Yeah. Kaya, huwag kayong maging passive dito. Minsan, mabilis lang tayo mag-comment, pero ang tanong ko, anong ginagawa mo ngayon sa Diyos? Aha. Madali lang Amen. mag-comment. Madali lang mag-amen. Pero maging honest kayo ngayon. You see? Amen. That's Maging right. honest kayo sa Panginoon ngayon. Kaya kung sinasabi sa inyo yan, kasi, ang pinakamatindi dito, Sir Rudy, Sir Noel, Yeah. may record din kasi sa Biblia eh. Na yung Amen. flaws ng tatay na ipasa sa mga susunod na henerasyon ng kanyang pamilya. Amen. May record sa Biblia nun. Ganun bang gusto mong susunod na henerasyon ng pamilya ninyo? Mhm. Puro against sa gusto mangyari ng Diyos. Yeah. Kung ayaw nyo yan, tatay, simulan nyo na ngayon. Amen. Habang hindi pa sinabi ng Diyos na end mo na. Yeah. It's not about your age. Yeah. Hindi mo naman sabihin, matanda na ako. Eto, mas matanda sa atin. Before we ever existed, Yeah. eto na. Amen. May Bible na That's tayo. right. Nandito na Biblia. Yeah. Already settled in heaven. Yeah. Eto, kung tayo lang tao, wala talaga tayong magagawa. Tama yung sinabi kanina ni Ma'am Ami. Tao lang, wala tayong magagawa. Diyos talaga, instrumento tayo. Yeah. You That's see right. that? Kaya dito tayo. Again, ulit ko, mga tatay, pangunahan natin. Amen. Pangunahan natin sa paglilingkod sa Diyos because like Joshua, pinakita niya sa Israelites that the harmony of their family ay yung nasa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga ano naging resulta? Buong Israelites serve the Lord all the Amen. days of Joshua. That's true. Amen. Ganun lang, simple. Yeah. Napakaganda ng Biblia, mga kapatid. Kitang-kita natin ang realidad ng buhay po natin. That's true. Amen. Finishing words, Sir Noel. Amen. Bago tayo magtapos. Maraming salamat, Sir Joe. Kaya nga, napakahalaga, mga kapwa ko, ama ng tahanan, mga leader na itinalaga ng Diyos, na makita natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Amen. No? At of course, napakapalad natin dahil nasa church tayo na kung saan ang pamilya ang sentro ng ating iglesia. Nakita niyo, nagpapasalamat tayo sa ating mahal na pastor na katulad nga na sinasabi nga ng ating mahal na pastor na walang eskwelahan na nagtuturo na magkaroon ng harmonious relationship sa loob ng tahanan. That's right. No? At of course, kung meron man, siguro maraming magpapa-enroll sa eskwelahan na yun, Sir Rudy, no? Pero ito na andito na sa ating kamay. Amen. Di ba? At ipinapahayag na ng ating mahal na pastor. At hindi na tayo mahirapan, mga kapwa ko, That's right. ng tahanan, kundi ipamuhay na lang natin. Ako may prinsipyo ako Yeah. Sundin ko na lang. Kasi proven na yan At saka pag ang ating mahal na pastor ang siyang nangusap, ay talagang kalooban ng Diyos yan na ipahayag sa atin. Yeah, that's right. Kaya tayo, mga kapwa ko, ama ng tahanan, piliin natin Yeah. na magkaroon muna ng harmonious relationship tayo at ng Diyos. Yeah. Yun talaga Amen. magbibuild sa ating pamilya Yung magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Diyos. Kasi hindi natin kayang magkaroon ng maayos na relasyon sa ating pamilya kung hindi maayos ang relasyon natin sa Diyos. That's right. Kaya sa susunod na Biyernes, ay magkasama-sama muli tayo upang lalo pa natin Amen. mapag-igting yung ating maayos at magandang relasyon Amen. sa loob ng ating tahanan. Maraming Yeah. salamat, Sir Rudy. Amen. At syempre, para sa mga kabataan din naman, sa Yun. mga anak, mga kapatid, mga anak, eto po, tandaan ninyo ito. Hindi kayo pinapag-aral ng inyong mga magulang para pagmalakihan ninyo ang inyong mga magulang. Tandaan ninyo. Kaya kayo pinapag-aral ng inyong mga magulang sapagkat yan ay pagpapatunay at pagpapakita ng kanilang gaano ka kamahal nila.
kanilang pagpapakita ng kanilang pagmamahal yan sa iyo. Yeah. Na sa kabila ng kanilang kalagayan, ay patuloy nilang ginagampanan ang kanilang responsibility para sa iyo. At higit sa lahat, ganyan ipinakita ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga magulang kung gaano katapat ang Diyos sa iyo. Amen. Kaya naman, huwag mong pagmamalakihan ang iyong mga magulang. Tama Kaya yan. pinakamaganda, magpasakop ka sa iyong magulang ayon sa inuutos o itinuturo ng iyong mga magulang, ng iyong tatay. Yeah. Upang sa ganon, magkaroon at manatili ang harmonious relationship sa iyong pamilya. Tama Antayin mo ang tamang panahon sapagkat darating ang araw, ikaw rin ay magiging magulang. Tama At yan. doon mo i-practice ang mga nalalaman mo Amen. sa sarili mo ng pamilya. Pamilya. God bless you. Amen. Again, Amen. maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Thank you, Sir Rudy, Sir Noel, and to the CSI pastors that are with us sa Facebook Live. Thank you for joining us, brethren. And sa lahat ng mga fathers sa North, South, East, and West corner. And also to the mothers, even the young people that are watching with us. Thank you for being with us ngayon pong programa po natin. Thank you for being with us on this Weekender episode ng The Baptist Lunch program po natin. Again, para sa mga tatay, let's be like Joshua. Let's have that leadership that as for me, at as far as our house is concerned, para po sa ganang ating pamilya, at sa ating mga sarili, maglingkod tayo sa Panginoon. Pangunahan natin ang paglilingkod sa Panginoon. From there, we will see the progression of the harmony ng ating pong, the progression of the growth ng harmony ng ating pong pamilya. Amen. Again, walang imposible. Maring sa ngayon, nakikita nyo, hindi ganon seasonal at situational ang harmony ninyo. Well, sundin natin sinasabi ng Biblia, sundin natin ang pattern ng Biblia, and I'm Amen. telling you, brethren, makaka-expect tayo ng magandang dulo para sa ating pamilya. Amen. We can keep the harmony of the family. Alright? So once again, brethren, thank you for being with us, and let's keep on growing. Mamaya, ang tabayanan po natin ang evening program na ating pong simbahan. Nandiyan dyan ang The Preparation and also The Curfew Show. And also, may sa in-between nito ngayon, may mga programa pa sa mga areas, making sure that you will be able to also be active sa inyong area programs. Once again, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa ating programa. Biyaya ng Panginoon, nakabalik tayo ng may maayos na internet connection. On top of all of this, lagi namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Friday afternoon. God bless you all. Amen. Sinful man in need of redemption, hopeless, helpless, sinner lost. But the Alpha and Omega brought the answer to the cross. And that's where one day I found him. Sin no longer left a stain. To this day it is a holy, perfect plan. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to His lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at Him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is the perfect plan. He saw me way back yonder in Eden when I needed saving grace. And this heart that loves Him dearly, that is what He sees today. Down through the years I found Him faithful. Think I'll trust Him on and on. For His man will lead His children safely home. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to His lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at Him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. When I
I saw the beginning. I was looking at it, I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it All it was and is a perfect plan. God handled it All it was and is a perfect plan.